eto na mga friends, no? Nag-release na ng statement ang Senado, Secretary of the Senate, si Attorney Renato N. Bantug Jr. Naparelease sila tuloy ng statement kasi nga walang bumubusisi ng kanilang extraordinary fund. Babasahin natin. Okay, ito yung sinabi ni Attorney Renato N. Bantug Jr. Ang sabi niya, the Senate for 2023 has no allocation for confidential funds. Sabi niya, the records will show that under the Senate maintenance and other operating expenses this year, the object of expenditure confidential intelligence and extraordinary expenses has 3 line items, and these are confidential, intelligence, and extraordinary and miscellaneous expenses. So, ang sabi niya, meron daw silang 331.9 million extraordinary fund. Ito yung extraordinary miscellaneous expenses at ito raw ay ginagamit para sa meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities of the chamber. So, yan ang sabi niya, gagamitin daw to for meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities. Mga friends, ang akala ng mga to, lahat tayo ay bobo at hindi marunong magbasa. Alam mo, ikaw, Senate President Zubiri, huwag niyong akalain ang lahat ng mga Pilipino ay bobo. No, hindi kami lahat katulad ninyo dyan sa Senado na karamihan sa inyo dyan nagpe-pretend na may alam. So, pupuntahan natin ang 2023 budget ng Senado. Okay, para makita ninyo, no? Anong sabi niya? For meetings, educations, public relations, HSHOs, yung kanyang extraordinary fund. Nako, tingnan daw natin ang records. Okay, titingnan po natin, Senate President. Okay, ang records. No? Okay, ito ang record. Okay, Senate. Okay, 2023. Sabi niya, for meetings daw ito, education at chuchuchu at mga emerut. May iba kayong budget for training, Meron kayong ibang budget for training and scholarship expenses na nagkakalaga ng 8,606,000. So, that's for the training and scholarship expenses. Meron din kayo for communication expenses. Ano ba yung communication expenses ninyo? Magkano ba yan? Pang ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, merong 46 million na budget for communication. Ngayon, sabi nyo for public relations, meron din kayo dito for advertising and advertising expenses na nagkakahalaga ng 8 million. At meron din kayo ditong representation expenses. Ito yung para umattend ng mga meeting, etos garbanzos, ganyan. Magkano yan? 132 million. Tapos meron din kayo actually ditong sa mga subscription o membership dues. So, yung mga pinagsasasabi ninyo na paggagamitan nyo sana nung extraordinary fund, meron na siyang mga separate line items. So, ibig sabihin, bakit kailangan nyo bakit hindi nyo ilagay yung extraordinary fund doon sa mga line items na yon para malinaw ang auditing? Diba? Kasi pag sa auditing, dapat gagastusin mo yung pondo according to its purpose. At ang purpose niya ay yung heading. Halimbawa, sabi ninyo, public relations, diba? Ayan merong sarili ang advertising expenses. Diba? Ang advertising expenses ay public relations. Diba? Meron din kayo for professional services na nagkakahalaga ng 164 million. Pero bakit yung extraordinary expenses, extraordinary funds ninyo na under ng confidential intelligence extraordinary expenses ay nagkakahalagang 331 million? Diba? Ayan So, sa madalit salita, kayo dyan sa Senate,
inilagay niyo siya sa extraordinary fund kasi nga hindi istrikto ang auditing ng extraordinary fund. Uulitin ko, kayo dyan sa mga Senado. Baka kasi akala ninyo, tanga ang mga Pilipino. Hindi po kami lahat tanga. Ngayon, according to the circular ng COA, ang kailangan lang na isubmit sa ginastos sa extraordinary expenses ay certification ng head of agency. At yan, sa Senado, ang head of agency ay ang Senate President. So, hindi niya kailangan ng resibo. Kailangan lang niya ng resibo kung nag-exceed sa budget, nag-exceed sa 331 million yung nagastos. Pero hindi nga, di ba? So, ibig sabihin, yung extraordinary expenses ninyo, hindi siya nakaalat sa mga pinagsasasabi ninyo. Pwede siyang gamitin sa kahit anumang gustong paggamitan ninyo. Dahil kung para sa training, education, etc., merong ibang budget dyan sa inyong budget. So, ibig nyo sabihin, meron ng naka-line item budget, tapos meron pang ibang budget for that. So, double budgeting. So, ibig sabihin, so kayo, inilagay nyo yung pinakamalaki doon, pinakamalaki dyan sa extraordinary expenses, kasi hindi yan subject to strict auditing. Huwag nyo nang lokohin yung mga Pilipino. Ngayon, i-realign nyo yung budget na yan sa mas nangangailangan. I-realign, kung para sa education, i-realign nyo sa mga state university. Kung para sa, bakit kailangan nyo ng education? Hindi ba dapat, pag nagtatrabaho kayo sa Senate, dapat educated kayo? Bakit kailangan namin pagbayaran ng education ninyo? Di ba? Kaya nga kayo dapat nagtatrabaho sa Senate dahil dapat educated na kayo. Hanggang nga ngayon nga, hindi nga kayo, you don't sound educated, tapos pagbabayarin nyo pa kami? Wala, tigilan nyo na yan. O tama si Lizelle, kung para sa meetings yan, dapat naka-align sa meeting. Diba? Sa meeting expenses. Diba? Kasi can you imagine meron pa kayo ditong, ano ba to? Meron pa kayo ditong line item budget na other maintenance and operating expenses na 1.4 billion. So, hindi na ito nakaspecify kung ano ba yung others. Tapos meron pa kayong extraordinary. Ano ba yan? Pakipaliwanag nga sa amin. Meron pa kayong other maintenance and operating expenses na 1.4 billion. Meron pa kayong extraordinary expenses na 331 million. Ang dami nyo namang mga hindi nakadiretsa kung para sa ang paggagamitan. Pero yung sinasabi ninyo, Senate President, yung sinasabi ninyo na para siya sa education, ang budget ninyo para sa training and scholarship expenses o training and scholarship expenses ay 8 million lang. Bakit hindi nyo ilagay sa training and scholarship expenses kung para sa education pala talaga siya? Ngayon, kung para sa public relations, dapat ilagay niyo siya sa advertising expenses, di ba? Ayan meron din, printing and publication expenses. Dapat dyan ang public relations. Pero, ang nilagay nyo lang dyan ay 8 million at 6 million. Bakit ang baba doon sa line item mismo for public relations, Senate President? Kasi nga, strict ang auditing pag naka-line item budget na eksaktong may purpose. Halimbawa, advertising expenses. Dapat yung mga ipapakita mo dyan expenses, mga resibo, may kinalaman sa advertising, may kinalaman sa printing and publication, may kinalaman sa representation. Pero kayo, inilalagay niyo siya sa extraordinary kasi hindi strict ang auditing. Kailangan lang ng certification ng Senate President na ginamit nga doon. Diba? Bakit namin kayo pagkakatiwalaan, Senator Zubiri, na yung certification mo, talagang doon talaga ginamit? Dapat ilabas mo. Pakilabas, Senate President,
Senate President Zubiri, idetalye nyo po, ipakita nyo po sa amin ang mga dokumento na yung 331 million na yan ay ginamit nga sa meeting, education, public relations. Kasi iba pa to. Iba pa to sa budget ninyo, sa public relations mismo. Kakaiba yan, Senate President. Huwag nyo kaming bulahin. Huwag nyo kaming gagugaguhin dahil hindi po kami lahat tanga. Tigilan ninyo yan. Salamat po. Neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off